kago-negosyo, ito po si Gladys Reyes Someru, ang inyong makakasama ngayong linggo. Kung worthwhile Sunday morning ang hanap nyo, aba huwag kayong maglilipat ng channel dahil kaming bahala sa inyo. Kami po ang magbibigay saya, kaalaman at inspirasyon sa panibagong linggo ng pagnenegosyo. Ito pa rin po ang inyong #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Driver lang po ako ng isang magaling na negosyante. Ay gusto ko pong maka-accomplish yung mga nagawa niya. Ngayon, paano po ako magsisimula? Unang-una, no, whether yung ating trabaho ngayon o yung pinagkakabalan natin ngayon nandun sa sasabihin na nating nasa pinakamababang antas sa pagtatrabaho, unang-una lagi ko sinasabi sa aming organisasyon, dapat nandun lagi yung dignity of work. Meaning to say, yung pinagkakabalahan natin malaking bagay dun sa tinutulungan natin. So for example, kung ang existing na pamilya na pinaglilingkuran mo nasa isang negosyo na sa tingin mo kaya mo namang gawin at sobra kang nai-inspire dun sa nangyayari dun sa pamilya, dun sa boss mo, siguro we have to take a few steps. Unti-unti natin munang simulan na alamin muna, ano ba ang kapabilidad ko? Nakikita kong successful ang aking mga boss sa ngayon. Pero ang tanong doon, am I equipped? Equipped ba ako doon sa katulad na negosyo dahil lamang na-inspire ako? Maganda yon na ini-inspire tayo ng nakikita natin sa paligid natin. But we have to ensure, ano ba yung skill ko? Kung gagaya-gaya yung Me Too attitude, baka hindi tayo mag-succeed. Siguro pinakamaganda nito, simulan natin. Ano ba ang pwede kong gawin? Ano ba ang nalalaman ko? Ano ba yung kapabilidad ko? Ano yung makakatulong sa akin? Ano at magbibigay sa akin ng sustainable na pagnanegosyo? So, while maganda yung nakikita mo na pag-unlad na sa ngayon, sa pinaglilingkuran mo, ang pwedeng kasing mangyari dyan is that kung gagayahin lang naman natin at hindi tayo handa dun sa papasukin natin na yon, baka hindi rin tayo mag-succeed. So, ibig sabihin, magiging mababaliwala yung effort na gagawin natin. So, kung ako sa'yo, simulan muna natin base dun sa inner self natin. Alamin muna natin yung sarili natin. Skills? Ano yung pwede kong ibigay dito sa skills na to? Ano yung gusto ko? Ano yung karaniwang magbibigay sa akin ng happiness kung gagawin ko man to o papasukin kong to. Now, take into consideration na nai-inspire tayo nung nakikita natin sa ating existing na pinaglilingkuran. Gawin nating guide to para nang sa ganun, maitaas natin yung antas ng pamumuhay natin at someday, makita naman din ng ating pinaglilingkuran na, nako, same level na pala tayo ngayon. Kung CEO si sir o si ma'am, susunod na mga panahon, ako rin sarili kong CEO o presidente ng sarili kong kumpanya. Meron ka bang mga pinaniniwalaang swerte at malas sa negosyo? Aba, pagdating sa ganyang topic, tayo mga Pilipino hindi magpapahuli. Kaya naman nagtanong-tanong kami at narito po ang top 5 Pinoy favorite negosyo superstitions. Number 5 sa ating listahan ang ever-famous na number 13 curse na sinasabing ang malas daw sa negosyo. Have you ever been to the 13th floor ng isang building? Malamang katulad ko ay hindi pa. Dahil napakadalang magkaroon ng 13th floor. Malas din daw magsimula ng negosyo ng 13th day of the month. At meron pang ang naniniwala na malas ang negosyo tuwing Friday the 13th. Pero come to think of it, ang mga pelikulang Friday the 13th ay kumita na ng $350 million sa US pa lang. At 5 sa mga ito ay nag-open ng mismong Friday the 13th. Ang dami rin di bang naghihintay ng 13th month pay nila? So ano nga ba? Malas ba
o swerte ang number 13? Sunod naman sa ating listahan ng paglalagay ng Buddha figures, syempre pusa, o kaya naman mga santo at santa para sa mga Katoliko sa kanilang mga tindahan. I'm sure ilang beses ka nang nakakita ng pusang kumakaway, o kaya naman palakang may kagat na pera sa binibilhan mong tindahan. Hindi na iba sa atin ang mga tradisyong Chinese na to, na tumatak na bilang parte ng ating kultura. At para sa mga Katoliko nga, ang paglalagay ng imahe ng mga santa at santo ang pinaniniwalaang nakapagdadala ng swerte at pag-unlad sa negosyo. Kung malas ang number 13, sinasabi naman na swerte daw sa negosyo ang number 8. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang paniniwalang ito? Sabi ng mga Chinese, swerte daw sa kahit na anong gamit ang number 8. Dahil ito daw ay 2 pabilog. At kung isusulat mo, it's the only number na pataas ang dulo. Kaya naman kahit ano, basta may numero 8, swerte daw sa negosyo. Alam niyo ba na base sa pag-aaral, willing gumasta ang mga Chinese ng mas mahal para lang matapat ang kanilang bibilhin sa number 8. On the contrary, ang kalahati ng number 8 na number 4 ay consider naman na malas ng mga negosyanteng Chinoy. Bakit? Dahil ang number 4 sa Chinese Mandarin ay kapareho ng tunog ng tawag sa kamatayan. Pumapangalawa sa ating listahan ang mga tradisyon sa pagbubukas ng business establishments. May narinig ka bang maingay na establishment? Maraming tao at may mga bulaklak? Alam na! May bagong bukas na namang negosyo. Mataas ang pagpapahalaga natin mga Pilipino sa bawat milestones ng buhay. At syempre, kasama dyan ang bawat store openings. At syempre, number 1 sa ating listahan, ang sikat na Buena Mano Traditions. Ang Buena Mano ay Spanish term para sa good hands o mabuting kamay. Marami at iba-ibang ating mga Buena Mano traditions. Pero pinakapatok ang pagtapik ng unang bayad sa mga paninda at sa unang customer as a sign of good luck para sa benta sa araw na yun. Ang ilan naman, pumapayag na magbigay ng discount o tawad sa unang customer. At syempre, sa unang customer pa lang, dapat todo smile at todo asikaso para ganahan sa buong araw. O diba, nakakatuwa ang mga tradisyon natin sa pagnenegosyo? May dalamang swerte ito o malas. Ang importante, ang mga tradisyong ito ay nagbibigay kulay at sagana sa ating buhay bilang mga negosyante. Welcome back mga kago-negosyo. Kanina pa po natin pinag-uusapan ang mga kabataang nagnenegosyo. Ngayon naman po, ibang klaseng feature ang ihahatid namin sa inyo. Panoorin niyo po. Naniniwala tayo na ang bawat Pilipino kayang-kayang magnegosyo. At hindi magpapahuli dyan ang mga out-of-school youth. Yan ang pinatunayan ng Go Negosyo sa ginanap na EPIC Forum on Teaching Entrepreneurship to out-of-school youth. Ginanap sa Adriatico, Manila. This is a very good seminar workshop. This was conceptualized because the Asia-Pacific Economic Countries, APEC, has this program to help the out-of-school youth. And in partnership with the Department of Social Welfare and Development, the National Youth Commission, and the Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo, we have mounted this particular seminar workshop on how we can develop a framework to help the out-of-school youth. Actually, the idea came from the Department of Social Welfare and Development. Then the National Youth Commission was stopped by the agency to help them in crafting of the concept paper and how to do it. And we suggested that it is very important that the business sector should be included, considering that we are